may mga tao man na inutusan ng Panginoon na magprofesiya para din yan sa ating kapakanan. Kasi si God gumagamit ng tao, gumagamit ng instrumento para ipahayag ang magandang balita. Kung sino man ang manginsulto nun, no, based sa 1 Thessalonians, kung sino ang mangiinsulto sa taong inutusan ng Panginoon na magsabi ng magandang balita, ay talaga lang naman, huwag niyong hamunin ng Panginoon, kasi pag yan nahamon, talagang magque-question ka na hindi dapat mo i-question sa kanya. Kasi nangyari yan sa akin, no? Magandang araw mga kabisdak. So narito naman ang inyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East country. So magandang gabi, magandang araw kung saan man kayong lupalop ng mundong ito. Mag-ingat at naway gabayan po kayo ng Panginoon at lagi po tayong magpipray. So mga kabisdak, for today's video ay nakakalungkot lang talagang isipin, no? Dahil nga hindi pa nga nakarecover yung mga kababayan natin sa bagyong Upong na ang pinaka napinsalang lugar ay yung Masbate. Naglindol naman sa Negros, I mean sa Cebu, sa Visayas, sa mismong Bugo City. Sa Bugo City po, doon po yung epicenter. So, ginaganon talaga yung puso ko. As in, hindi ko talaga hindi mo yung makontrol ang sarili mo na maawa, umiyak ka. Kasi guys, hindi madali yung mawalan ka ng pamilya. No? Lalong-lalong na sa isang iglap lang. Ano ba yung lindol na yon? 6.9, apakalakas. Tapos, 10 minutes lang, lahat ng building sa isang barangay. Tapos meron isa sa isang pamilya doon ay 7 ang nawala sa kanya. Isipin nyo yun, guys. Pag may mga ganito kasing pangyayari, hindi natin masisisi yung mga tao na hindi naging alerto yung utak, no? Ibig sabihin, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila, lalabas ba, papasok ba, aalis ba, anong mga dadalhin. So, hindi natin sila masisisi, guys, lalo na yung mga bata. No, lalo na yung mga buntis na namatay doon, natakluban na ng mga semento, nadaganan na ng mga semento, tapos hinuhukay na lang, tapos wala ng buhay. Pag ganito, guys, no, hindi natin sisisihin si God. Kasi si God, siya lang naman yung Panginoon na alam sa lahat ng buhay natin. So, lahat pwede niyang gawin, no? Kasi, isa ito sa mga bagay na gustong iparating ni God sa atin na, uy, gumising kayo, hindi na kayo nananampalataya sa akin, nakalimutan nyo na ako, no? May iba't iba man tayong paniniwala. Tapos meron pang nangyayaring rally, protesta dahil sa mga korupsyon na ginagawa ng mga senado, ng mga gobyerno na walang mga puso, na ninanakaw yung ating mga pera instead na ipapagawa ng mga bagay na para sa safety ng mga taong naninirahan sa ating lugar. Nakakalungkot lang talagang isipin. Kasi hindi madali, guys, hindi madali yung mawalan ka ng pamilya. Kasi yung sa kanila, disaster talaga. Medyo okay pa yun yung may sakit ka, yung, ang tawag dito, yung mga ganyang bagay ba? Kaysa yung mangyayari na sa isang iglap lang na wala na. So, awang-awa ako sa, alam mo, yung ina na natabunan. Tapos karga-karga yung kanyang anak, may iba yung mga buntis pa. So, pag may mga ganito, guys, hindi rin natin sila masisisi. Kasi kahit ba naman sino, no, sa mga pangyayaring ganyan, hindi mo rin alam kung ano yung gagawin mo. So, napaka sakit lang isipin. Yung iba natutulog sa kalsada, hindi pa makabalik-balik sa bahay nila. Tapos yung iba wala nang mabalikan kasi sirang-sira na yung mga bahay. Tapos, tumutulong man ng ibang mga senado or sa mga gobyerno. Pero yung mawalan ka ng bahay, yung pinaghirapan mo, imbis na i-hate natin si God, ipag-pray natin na, Lord, liwanagan niyo po yung utak ko kung bakit nangyayari ito sa amin. Yung hindi natin siya i-hate. Kasi naranasan kong i-hate si God nang mawala yung mga magulang ko. Sinisisi ko siya. Pero ang Panginoon gumagawa ng paraan para bumalik ako sa Kanya. Magsamba, manampalataya, yung pabalik yung marunong kang magpatawad. Alam mo yun, guys, tapos iniiwasan mo yung hatred. Ay, kung tutuusin, napaka mapagmahal ng Panginoon natin. Kasi bakit? Binibigyan pa tayo ng mga trials, ng mga pagkakataon, ginigising niya tayo para i-remind sa atin na ako ang inyong Diyos, ako ang inyong Ama, ako ang inyong provider sa lahat. Kung ano man ang mga bagay na nasa inyo ngayon dito sa mundong ito, isa lang po itong, kung sa Bisaya pa, lumalabay lamang yung pagdadaanan lang natin. Kasi yung ang totoong buhay is yung after death. Which is thankful naman tayo na may buhay tayo, na ngayon nakakaranas tayo na makisalamuha, mag-enjoy sa mga bagay na pinaghirapan natin as bilang tao. Pero alam nyo, guys, ang totoong buhay talaga is after death. Ang hirap lang isipin at intindihin ng ibang mga tao. Kasi nga, hindi lahat nakikinig. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba yung pananaw sa buhay. Ganun. Sana'y wag na nating i-hate si God kung ano man yung nangyari sa atin ngayon. Ipag-pray natin na, Lord,
ano ang gusto mong mangyari sa akin, bakit ko to nararanasan. Kasi may isang lalaki akong nakita dito sa TikTok. Isa siyang Christian believer. Nag-prophecy siya, no? Katulad siya ni na Rudy Baldwin, ni na Jay Costura, na nakikita nila yung mga hinahirap, nakikita nila yung mga nangyayari through sa Biblia. So, nakakakilabot, no? Kasi nag-guess niya or nakita niya na ito yung mangyayari sa Pilipinas within this month. So, sinabi niya yon sa month of September 13. So, siya ay either Uganda, Kenya, o Ethiopia. Basta, alagad siya ng Panginoon na nakikita niya ito. So, pakinggan po natin siya, guys. Ito po ang kanyang video. So from now on, moving forward, the Philippines should watch out because I heard people crying. I heard people crying in the Philippines. And when I heard people crying in the Philippines, I looked to see what is making them cry. And I saw mothers holding children in their hand. And they were dead. And I saw other people laying down, they were dead. And then when I looked to what made them dead, I saw a strong earthquake that hit the Philippines. I saw a strong earthquake that hit the Philippines. And then I saw a water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. Before this September ending and October and November, these 3 months, the Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. The Philippines, watch out for what? Watch out for strange death through disaster. And the disaster that I saw is earthquake. Earthquake in the nation of the Philippines. Strong earthquake. And then today is 13 September. Okay, today is 13 September. Okay. Yeah, today is 13 September. So the Philippines should watch out from strong earthquake, water disaster. I saw water disaster. I saw people dead. I saw water disaster. I also saw 2 great leaders in the Philippines that are going to resign. Because I saw people on the street. They were resisting the government. They were fighting the government. I saw something strange that has never happened to the Philippines. Oh, I don't know whether it has happened before. I don't know. But I saw a lot of people protesting. They were not happy with a certain decision that the Philippine government took. The Philippine government will take a decision that will make the public angry. And I saw the public resisting against their government. And everywhere was saying fire, buildings burning. Mark my words. You gotta be careful. When I prophesy, take it to prayer. Because if you insult, it will happen. And you wouldn't have nothing to do about it. So stay humble. When we prophesy, stay humble. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, do not despise prophecies. Meaning that when they prophesy to you, don't look down on it. Don't look down on the prophecies. Or else you have your nation to be in trouble. So pray for that nation, the nation of the Philippines. So guys, narinig niyo yung sinabi niya na meron daw isang ina na dala-dala yung kanyang anak, na patay na, umiiyak ang mga tao, tapos ang dami mga taong nakahiga at wala ng buhay. And natingnan din niya kung ano yung dahilan ng mga tao na namatay is dahil nga sa malakas na earthquake or malakas na lindol. Tapos nakikita din niya sa narinig niyo na may mga leaders na magre-resign, mga tao na galit sa gobyerno dahil nga sa hindi magandang pamamalakad. And yung water disaster, which is yung upong, yun yung nakikita niya nung buwan na yan, which is nangyari nga after niyang sabihin yun. Pero hindi agad-agad, di ba? Kasi nangyari yung umpong, yung mga 1 week ago lang, tapos meron namang lindol. Tapos bago yung lindol, nangyari yung protesta ng mga tao na galit sa gobyerno. Yung mga ganyan, guys. Tapos in-explain niya na kung may mga tao man na inutusan ng Panginoon na magprofesiya, para din yan sa ating kapakanan. Kasi si God gumagamit ng tao, gumagamit ng instrumento para ipahayag ang magandang balita. Kung sino man ang manginsulto nun, no, based sa 1 Thessalonians, kung sino ang manginsulto sa taong inutusan ng Panginoon na magsabi ng magandang balita, ay talaga lang naman, huwag niyong hamunin ng Panginoon. Kasi pag yan nahamon, talagang mag-question ka na hindi dapat mo i-question sa kanya. Kasi nangyari yan sa akin, no? Nung pagpatuloy ko, guys, so nangyari yan sa akin na yung bang, okay, wala nang pakialam yung mga kapatid ko sa tama or mali. Tapos hindi din naman ako perpekto, ako yung nasa abroad. Tapos yung mga kapatid ko ay talaga lang naman napakamatitigas ang ulo, nagbibigay ng konsumisyon, pero lahat yun hinayaan ng Panginoon na mangyari until to the point na kunin yung buhay ng mga magulang ko. Which is, ang tagal-tagal kong naintindihan, ang tagal-tagal kong i-accept hanggang ngayon. Although I accept, but not totally. Kasi nga, hindi ako nakauwi, guys. Hindi ako nakapaglamay. Nasa video ko lang. Pero, yun pala, nangyari yun. Kasi, guys, ang mga magulang ay napaka-sagrado sa lahat ng bagay. Magulang, yung Panginoon, napaka-sagrado. Kaya, kung sino man yung mga anak na iniinsulto yung mga magulang, hindi nirerespeto yung mga magulang,
Yung walang utang na loob sa magulang. Guys, wala tayo dito sa mundo kung wala sila. Kasi sila yung ginamit ni God na instrumento para mabuhay tayo sa mundo. So, respetuhin natin ang ating mga magulang. No? Okay, pagpalagay natin na hindi tayo perfecto, nagkakasala tayo, may mga iba't ibang attitude tayo. Pero yung nangyari guys sa akin, pastor yung magulang ko. Pastor si Papa, pastora si Mama. Pero yung mga kapatid ko, baliwala lang sa kanila yung mga aral na sinishare ng magulang ko, which is I admitted also na parang nairitado ako. Bakit hindi ako nakinig? Nakikinig ako pero hindi yung seryoso guys. Umalis kasi ako sa ating bansa, nagpunta ako dito sa UAE para nga masuportahan yung pangangailangan nila. Pero yung ginawa ng mga kapatid ko, sobra-sobra. Pero hindi ko rin sila masisisi. Kasi nga, hinayaan ni God na mangyari lahat yun para ma-realize ng mga kapatid ko, ma-realize namin na may mga pagkukulang, pagkakamali kami na hindi dapat sana nangyari. Kaya sinasabi ko ito sa mga anak, please lang, please lang, please lang. Please lang, irespeto nyo ang inyong mga magulang. Kasi wala kayo. Wala kayo dito sa mundong ito kung wala sila. Sila ang ginamit ni God na instrumento para mabuhay kayo. Sagrado ang ating mga magulang. Kaya please lang, irespeto nyo, mahalin nyo, ipakita nyo ang pagmamahal ng totoo. Kasi kung wala na sila, wala na rin saysayang lahat. Tulad ng nararamdaman ko ngayon, trabaho ko ng trabaho. Pero wala na yung inspirasyon ko sa buhay, wala na yung dahilan ng paghihirap ko dito kasi nagpunta ako dito para sa kanila. May mga pangarap kami sa buhay, na magkabahay, na magkalupa, lahat yun, itutupad ko pero wala na sila na titira, wala na sila yung makaka-experience yung pangarap nila. Alam mo yun? Ang hirap-hirap na wala na sila guys kasi sila na naman yung dahilan kung bakit ako nandito sa abroad. Kaya please lang sa mga meron pang magulang, pahalagahan nyo, bigay nyo ng oras, bigay nyo lahat. Pero ito lang din ang sasabihin ko sa mga magulang na may mga anak sa abroad, no? Please lang din intindihin nyo sila kasi yung trabaho namin dito hindi madali, no? Lalo na kung wala kang pamilya, wala kang relatives, yung kaibigan lang, yung magkakasakit, ang hirap-hirap. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng oras na marami kang pera, marami kang ipon, nagkakasakit din kami dito, nagkakastruggle din kami dito. Hindi lang namin sinasabi sa inyo, mga magulang namin, kasi ayaw namin kayong mag-alala, ayaw namin kayong mag-worry, ayaw namin kayong mag-isip na kung ano gusto